Alam mo ba na may mga halaman na malakas humatak ng swerte sa pera ayon sa feng shui? Yung mga halaman na madali lang alagaan at pwedeng ipasok at i-display sa loob ng bahay upang makapag-imbita ng swerte sa yaman. Sa videong ito ay pag-uusapan natin ang mga halaman na pinaniniwala ang malakas magbigay ng swerte sa usaping pera sa year 2026 upang swertihin tayo sa ating mga negosyo at maging sa trabaho. Kaya bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para palagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Number 5. Dracena plant. Ito ang halaman na hindi kinakailangan na ipwesto sa isang partikular na direksyon upang ma-activate ang swerte ng Dracena plant. Dahil kahit saan mo ito ilagay sa ating tahanan ay magdudulot ito ng swerte sa ating negosyo. Pinaniniwalaan na ang Dracena plant ay sumisimbolo sa perseverance o pagiging matyaga ayon sa kultura ng mga Chinese at maging mga feng shui experts. Ang katangiang sinisimbolo na ito ng Dracena plant ay maaaring ma-adapt ng sino mang nasa loob ng tindahan o maging mga nakatira sa loob ng bahay, sapagkat sa sobrang positibo ang simbolismo nito at ito rin ang dahilan kung bakit swerte ito sa usaping negosyo, kung bakit ito pinaniniwalaan na nakapagpapayaman. Ang Dracena plant ay isa rin sa best air purifying plant at ito ay mainam upang linisin ang mga contaminants sa loob ng tahanan at maging tindahan upang maiwasan natin ang pag-atake ng ating mga allergies at makaiwas sa airborne germs. Number 4. Four-leaf clover. Isa ang four-leaf clover na sumisimbolo sa swerte sa pera. Sikat at native ito sa Ireland dahil ang apat na dahon nito ay sumisimbolo sa faith, hope, love, at luck, at naniniwala ang mga tao doon na ang pagkakaroon nito sa tahanan o garden ay nagbibigay ng good energy na magdudulot ng swerte sa buhay ng isang tao. Ikinakabit din ng swerte sa pera ang four-leaf clover ayon sa folklore o alamat sa Ireland. Tungkol naman sa leprechaun. Ang leprechaun ay pinaniniwala ang isang fairy na nasa anyo ng maliit na matandang lalaki dahil di umano may mga itinatago itong yaman at ginto. Sa bansang Japan naman, ito ay tinatawag na Yotsuba Koroba at pinaniniwala ang nagdadala ng swerte sa usaping negosyo, edukasyon at iba pa. Ang four-leaf clover ay karaniwang ginagamit bilang dekorasyon sa mga negosyo, gusali at mga kasuotan. Ang pagkakaroon ng four-leaf clover sa ating tahanan ay nagpapaalis ng mga bad spirits at bad vibes sa ating paligid na mainam para sa harmonya at pagsasama ng pamilya sa loob ng bahay. Napakadali lamang mag-alaga ng four-leaf clover at mabilis din itong kumalat at magparami kung hahayaan sa ating garden. Pinaniniwalaan naman na kapag napadami mo ang tanim na four-leaf clover ay nangangahulugan ito na pagdagsa ng swerte sa iyong pera at maaaring ikaw ay yumaman sa pamamagitan ng iyong negosyo o maging sa trabaho. Number 3. Fiddle leaf fig. Madalas na ilagay ang fiddle leaf fig sa loob ng mga tahanan dahil sa ito ay nakapagbibigay ng aesthetic looks. Kaya naman, sobrang daming plantito at mga plantita ang nagnanais na magkaroon ng halaman na ito. Swerte ang halamang fiddle leaf fig at maituturing na money plant dahil sa malalaking dahon nito na pinaniniwalaang sumisimbolo sa abundance at ipinapayo ng mga feng shui experts na dapat ito ay ilagay sa tabi ng ating pintuan o maging front door ng ating tahanan sapagkat perfect ang fiddle leaf fig at best choice para ipwesto sa front door sapagkat pinaniniwalaan na pinapalakas di umano nito ang daloy ng positive G at sumasalo di umano ito ng swerte sa usaping pera papasok sa ating pintuan upang tumaas ang posibilidad ng swerte para sa mga taong may negosyo at mga tao na may inaasahang pagdating ng pera. Ang fig tree
ay isang tropical plant at native sa bansang Western Africa. Kaya naman, tamang-tama ang klima ng Pilipinas at ang halamang ito ay madali lamang mabuhay. Pinaniniwalaan na kung mayroon kang tanim na fiddle leaf fig, ay nagbibigay ito ng swerte sa mga taong hirap makahanap ng trabaho dahil sinisimbolo di umano nito ang wisdom at positive creativity. Maaari ring ilagay ang fig tree sa ating bakuran at sa entranceway ng ating mga tahanan. Number 2, elephant ear plant. Sobrang angkop ang halaman na ito bilang pampaswerte para sa negosyo at maging tahanan. Ayon sa Feng Shui, ito ay itinuturing na auspicious plant sapagkat sinisimbolo ng mga malalapad na dahon nito ang tenga ng mga elepante na nagpapahiwatig ng abundance. Ayon pa sa Chinese culture, ang elephant ear plant ay kumakatawan sa strength at protection na sobrang inam para sa negosyo. Ipinapayo ng mga Feng Shui experts na ipwesto ang halamang ito sa maliwanag na pwesto at hindi nasisikatan ng araw at dapat nakapwesto ito sa bintana o malapit sa bintana na nakatapat sa south or west. Napakainam nitong indoor plant dahil ang elephant ear plant ay moisture lover at isa ring tropical plant na perfect kahit sa summer season. Number 1, money tree o Pachira aquatica. Sikat na sikat ang Pachira plant kahit saan mang panig ng mundo. Pinaniniwalaan na maswerte ang mga tinirentas na puno ng money tree dahil ayon sa Feng Shui ay ikinukulong o sinasalo di umano nito ang mga swerteng didikit sa money tree at siyang ipinapasok sa loob ng bahay kung ito ay nakapwesto sa ating pintuan o front door. Isa ito sa in-demand na halaman ngayong year 2026 dahil sa swerte ito na itanim ngayong Year of the Fire Horse. Ipinapayo sa Feng Shui na bukod sa front door ay dapat ilagay ang money tree sa loob ng bahay sa direksyon na southeast corner ng ating bahay dahil ang direksyong ito ay tinatawag na money area at ito ay sumisimbolo sa prosperity at wealth. Ayon sa paniniwala ng mga taong mayroong tanim na money tree ay nakakaranas di umano sila ng paggaan ng kanilang suliranin o problema sa usaping pera at pasok ng swerte o magandang balita nang hindi inaasahan. Ang pag-aalaga ng money tree ay hindi naman maselan basta't huwag lamang itong ibibilad sa matinding sikat ng araw upang hindi ito magkaroon ng sunburn sa mga dahon nito at tamang dilig lamang ang kailangan at mas mainam na i-check muna ang lupa ng money tree o Pachira at kung 50% dry na ang lupa nito ay dapat mo na itong diligan. Ang ating tinalakay ng mga swerteng halaman na sumisimbolo sa pera ay ilan lamang dahil may iba pang mga halaman na sumisimbolo sa pera katulad ng jade plant, string of pearls at basil plant. Ang mga halamang ating tinalakay tungkol sa swerte nito sa paghatak ng pera ay mga gabay lamang. Ngunit ang swerte ay darating sa ating buhay kapag pinangunahan ito ng pagkilos o aksyon at pagkakaroon ng positibong pananaw dahil ayon sa kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao naman ang gawa.